Dear IFM, kahit pa totoo ang pagmamahal niya, kung nasasakal ka na, mas maganda sigurong bumitaw ka na. Ako nga pala si Billy, 28 years old, at lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Madalas kasing nakaka-relate ako sa mga pinagdadaanan ng mga letter senders. Kung minsan, naiiyak din ako sa mga kwento nila. Inaabangan ko rin yung mga love stories dito dahil kinikilig din ako. At ngayong ako naman ang magbabahagi ng sarili kong kwento, ang gusto ko sana, isang nakakakilig na love story rin ang mapapakinggan ninyo. Pero, pasensya na kayo ha? Dahil hindi ito yung kwentong inaasahan nyo. Sigurado akong may mga listeners din na makikita ang sitwasyon nila sa pinagdaanan ko. At para sa kanila, ang kwentong ito. Billy, halika nga dito. Kakausapin lang kita sandali. Ay, pa. Bakit po? May problema po ba? Yan bang boyfriend mo? Hindi pa ba uuwi yan? Kanina pa siyang nandito sa bahay Anong oras na Sorry po, Papa. Gusto pa po niyang manood ng movie sa laptop ko eh. Sige po, maya-maya na lang po siguro. Papauwiin ko na po siya. Kung gusto niya palang manood ng pelikula, bakit hindi na lang siya nanood sa bahay nila? Pa, pagpasensyahan niyo na lang po si Mike. Gusto lang naman po niyang may makasama siyang manood eh. Wala naman sanang problema anak. Kaya lang. Gusto na sana naming magpahinga ng mama mo. Matulog na po kayo ni Mama. Ako na po ang bahala dito. Hindi kami makakatulog. Ano pong gagawin ko, Papa? Mukhang nag-i-enjoy pa po si Mike sa pinapanood niya. Nag-i-enjoy siya. At hindi man lang niya naisip na nakaka-istorbo na siya. Okay, sige na. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Ay pa, wag na po. Nakakahiya naman po sa bisita ko. Sa amin nga, hindi na siya nahihiya Kung makaasta yung boyfriend mo, parang bahay niya to Sige po, kayo na lang po yung bahala. Pero, Papa, wag niyo pong aawayin si Mike ha. Huwag kang mag-alala anak. Kakausapin ko siya ng maayos. Ipapaintindi ko lang sa kanya na dapat marunong siyang rumespeto. Lalo na at nasa ibang bahay siya. Sige po. Mike, halika. I-post mo muna yung pinapanood mo. Kakausapin ka lang daw ni Papa. Ganun ba? Bakit po tito? May problema po ba? Iho, anong oras na? Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Hindi pa po Nanonood pa po kasi kami ni Billy ng pelikula Gusto niyo rin po bang manood? Nako, hindi na. Kailangan na namin matulog ng tita mo. Oras na ito ng pahinga namin. Kung ganun po, doon na lang po kami sa kwarto ni Billy. Doon na lang po kami manonood. Sandali nga lang, Iho. Kahit kailan, hindi kita pinayagang pumasok sa loob ng kwarto ng anak ko, ha? Hindi pa po tapos yung pinapanood namin dito Wala ka ba talagang pakialam sa ibang tao? Masunod mo lang kung anong gusto mo? Hindi ka ba nakakaramdam na nakaka-istorbo ka na sa amin? Papa, wag niyo na pong awayin si Mike. Gabing-gabi na po, magpahinga na po tayo. Yun na nga Ito namang boyfriend mo, ayaw pang umuwi. Mas importante pa yung pinapanood niya kaysa sa atin. Nakakalimutan yata niyang wala siya sa bahay niya. Gusto ko lang naman pong makasama yung anak niyo, tito. Wala naman po akong ginagawang masama. Anong sinabi mo? Seryoso ka pa talaga dyan? Halos buong araw na kayong dalawa magkasama dito ng anak ko. Hindi na nga kayo mapaghiwalay. Kahapon din. Lumabas kayong dalawa. Ano pa bang gusto mo? Hindi ba pwedeng mabuhay na mag-isa? Naiintindihan ko kung bakit nagagalit si Papa. At talaga nga namang nakakaistorbo na rin yung boyfriend ko. Pero ganun lang talaga si Mike. Ang gusto niya, lagi kaming magkasama. Nung una, wala namang problema sa akin dahil naiintindihan ko
kung bakit ganyan ang ugali niya. Introvert kasi ang boyfriend ko at walang masyadong mga kaibigan. Kaya madalas, lagi lang siyang mag-isa. Kung hindi pa niya siguro ako nakilala at naging girlfriend, baka wala pa rin siyang kasama sa mga bagay na gusto niyang gawin at sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Yun din siguro ang dahilan kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya. Kakaiba siya sa mga tipikal na lalaking nakilala ko. Pero habang tumatagal, parang nahihirapan na rin ako sa kanya. Ay nako, mabuti na lang talaga samahan mo ko ngayon. Magmula kasi na maging kayo ni Mike, hindi na tayo nakakalabas. Oo nga eh. Ella, sorry ha. Alam mo naman yung boyfriend ko, 'di ba? Ang gusto niya, lagi niya akong kasama. Pero buti naman ngayon, pinayagan ka na niyang sumama sa akin. Anong pinayagan? Hindi no. Tinakasan ko siya. Ano? Oh my G, ikaw talaga Billy. Bakit ginawa mo yun sa boyfriend mo? Alam ko namang mali yung ginawa ko, pero hindi mo maiintindihan kung wala ka sa sitwasyon ko. Talaga bang ganyan si Mike? Kapag lalabas ka, ang gusto niya, siya lang yung kasama mo. Sinabi mo pa, kahit na may sarili akong lakad, kahit ibang tao yung kasama ko, ang gusto niya, kasama ko pa rin siya. Oo nga no, naalala ko nung nag-out of town tayo. Hindi tayo agad nakaalis kasi, hinintay pa natin siya. Pinaalala mo pa. Ay, oo nga pala. Pasensya na sa ginawa ni Mike nun ha. Wala siya sa plano natin pero ipinagpilitan niya yung sarili niya. Well, okay lang yun girl. Matagal naman na yun. Pero aaminin ko sobrang hassle lang talaga nung mga panahong yun. Yung mga ibang kaibigan natin. Naku, kung alam mo lang, na bad trip sa kanya. Di ko na nga lang sinabi kay Mike yung reaksyon ng mga kaibigan natin sa kanya. Para wala nang gulo. Pero nararamdaman ko noon, hindi nila pinapansin yung boyfriend mo. Sorry naaawa ko kay Mike noon eh. Pero, naiinis din ako. Kaya hindi ko rin siya maipagtanggol eh. Alam ko naman yun. Naramdaman din naman ni Mike yun eh. Pero ang importante lang talaga sa kanya, magkasama kaming dalawa. Alam mo, napapansin ko dyan kay Mike. Parang ayaw niya naghihiwalay kayo. Girl, pasensya na rin sa itatanong ko sa'yo pero hindi ka ba nasasakal sa kanya? Ayokong isipin yan. Mahal ko yung boyfriend ko. Isa pa, alam mo namang introvert siya, di ba? Wala siyang mga kaibigan. Kung wala ako, sino pang sasama sa kanya? Seryoso ka ba? Walang kaibigan niya si Mike? Ano, ang ibig kong sabihin, meron naman, pero kukunti lang. Kasi nga, hindi naman siya masyadong marunong makipag-usap sa mga ibang tao. Hindi siya mabarkada, ganun. Sad naman. Oo nga no. Napansin ko rin sa kanya. Kapag kasama natin siya, tahimik lang dun sa Gedli. Hindi masyadong nakikipag-usap. Yun nga yung isa sa kinaiinis na nila kay Mike eh. Sasama sa atin. Pero, ang suplado naman daw. Wala eh. Ganun talaga siya. Ako na nga lang atay nakakaintindi sa kanya. Pero teka lang, nasa na nga pala yung mga kaibigan niya? Hindi ba nila pwedeng samahan si Mike? Bakit laging ikaw na lang yung gusto niyang kasama? Eto na nga. Kasi yung iba may pamilya na. Yung isa naman nag-ibang bansa na. Yung isang kaibigan naman niya, namayapa na. Nakakalungkot naman yun. Alam mo kahit na medyo nakakainis siya dahil sinabi mo sa akin yung mga yan, kahit pa paano, na-touch yung heart ko. Naintindihan ko na rin kung bakit ganyan yung boyfriend mo. Pero Ella naman, hindi naman pwedeng sa lahat ng oras. Lagi kaming magkasama. Gusto ko rin naman magkaroon ng oras para sa sarili ko. Gusto ko rin naman magkaroon ng sariling buhay. Kung minsan, parang napapagod na rin ako eh. Bakit hindi mo na lang siya kausapin tungkol dyan? Siguro naman, maintindihan ka rin niya. Sinubukan ko na nga rin yan. Pero hindi magandang nangyari eh. Nagtampo pa siya sa akin. Ay sus, grabe naman yung boyfriend mo. Hindi ba niya naiisip na dapat may kanya-kanyang buhay din kayo? Kapag ganyan, para ka nang walang sariling identity, no? Parang nakasalalay na lang yung buhay mo sa kanya. Speaking of, nandito siya. Ay naku Elang, akala ko pa naman malaya na ako ngayong araw na to. Hanggang dito ba naman?
Nasundan niya pa rin ako. Ay, hi babe! Ano ginagawa mo dito? Ikaw, Billy hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Dito ka lang pala sa mall. Ang usapan natin kapag lalabas ka o may pupuntahan ka, di ba sasabihan mo ako? O ano? Saan ba tayo pupunta? Tara na. Gusto ko pa sanang gumawa ng dahilan noon kay Mike para makapamasyal naman kami ng kaibigan ko. Pero naunahan ako ni Ella. Sinabi na lang niyang may pupuntahan daw siya kaya iniwan na niya ako kay Mike. Pero sa totoo lang, gusto kong sumama kay Ella. Kahit sa isang araw, maramdaman ko namang kaibigan ko ang kasama ko at hindi ang boyfriend ko. Hindi na ako makahinga sa ginagawa ni Mike sa akin. Mahal ko siya. Pero nararamdaman kong parang wala na akong kalayaan sa kanya. May sariling buhay din naman ako, pero para sa kanya, ako ang buhay niya. Kumusta? Masarap ba dito sa kinakainan natin? Ano masasabi mo? Okay lang naman. Tama lang. Para namang sinabi mong hindi mo nagustuhan yung kinain mo dito. Mike, hindi naman yun ang sinabi ko, 'di ba? Narinig mo naman ako, 'di ba? Okay nga lang. Di parang gano'n na rin yun. Diretsuhin mo na lang ako. Hindi ka nasarapan, no? O sige na. Hindi ko lang talaga type yung lasa. Inaamin ko na. Kaya nga kita dinal dito Tapos ang sasabihin mo, hindi mo nagustuhan yung lasa. Ano na naman ba yung problema mo? Sinabi ko na nga sa'yo, 'di ba? Sinabi ko na yung totoo. Hindi ako nasarapan. Bakit nagagalit ka pa rin? Sa tingin mo ba, papakainin kita ng hindi masarap? Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Ay, Diyos ko naman, Mike. Ano ba talaga yung gusto mong marinig sa akin? Na nagustuhan ko yung pagkain dito. Oh, sige na. Masarap na. Nag-enjoy ako sa kinain ko. Ahahaha. Okay na ba? Masarap na. Okay na? Masaya ka na? Dapat kanina mo pa sinabi yan. Babe, sorry na. Kilala mo naman ako Ang gusto ko naman, kung ano yung mga bagay na na-enjoy ko, dapat na-enjoy mo rin. Pero Mike, imposible yun. Magkaibang tao tayo May mga bagay na gusto mo pero ayoko. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin yun? Hindi naman imposible yun, babe. Nagmamahalan nga tayo Kaya dapat, kung ano yung nasa puso ko, ganon din yung sayo. Huwag na natin pagtalunan pa to, please. Ayaw mo naman nag-aaway tayo, di ba? Ayoko nang ma-stress. Kaya ibahin na lang natin yung pinag-uusapan. Ayoko ring magalit ka. Yan naman pala Ang gusto ko lang naman, yung masaya tayong dalawa. Wala naman akong isasuggest sa'yo na hindi mo magugustuhan Bukas ulit Ano? Bukas na naman? Mike, napapagod na ako. Baka naman pwedeng wag muna tayo lumabas bukas. Babe naman, linggo naman bukas Walang pasok. Bitin pa nga yung Sabado sa atin Gusto ko pang pumasyal. Kaya bukas, sige na. Alis tayo. Saan mo ba gustong pumunta ha? Wala na ako sa mood mamasyal. Ang gusto ko lang makapagpahinga muna sa bahay. Okay. Di kung ganun. Pupunta na lang kita sa inyo bukas. Hindi na. Wag na. Gusto ko lang mapag-isa. Yung bang tahimik lang. Makapag-isip-isip. Hindi mo na ako kailangan puntahan. Anong sinasabi mo ngayon ha? Hindi mo na ako kailangan? Ang akala ko ba, mahal mo ako? Para saan ba't naging boyfriend mo ako? Kahit na anong mangyari, nandyan ako para sa'yo. Kung magpapahinga ka, dapat kasama mo rin ako. Hindi ko lang ito masabi sa boyfriend ko, pero sa totoo lang, natotoksikan na ako sa nangyayari sa relasyon namin. Alam kong hindi naman siya masamang tao, pero dahil mahal ko siya, ang gusto niya, lagi akong sasang-ayon sa lahat ng gusto niya. Hindi niya naiintindihan o ayaw niyang intindihin na kahit ako ang partner niya sa relasyong ito, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pareho kaming dalawa. Hindi ko na magawang mag-enjoy ang buhay na ako lang mag-isa o kahit man lang kasama ang ibang mga taong mahalaga sa akin. Basta ang gusto niya, kaming dalawa lang ang laging magkasama. Sa totoo lang, nabuburyong na ako sa ginagawa ni Mike sa akin.
Kahit hindi naman niya ako inilalayo sa pamilya o sa mga kaibigan ko. Pero kung lagi naman siyang kasama saan man ako pumunta, pakiramdam ko, wala pa rin akong kalayaan. Stress na nga ako. Nakakadagdag pa yung dami ng pressure sa trabaho. Kaya naisip namin ng mga office mate kong magbakasyon para kahit papaano ay ma-relax at mag-enjoy naman kami. Pero syempre, sa pagkakataong ito, ayoko namang kasama ang boyfriend ko. Gusto ko namang maging masaya ang bakasyon naming magkakaibigan na hindi namin siya kasama. Yung kami-kami lang sana. Plinano namin ng mabuti ang bakasyon na to at excited na talaga ako. Yun nga lang, nakakakonsensya rin pala. Nung una, wala akong balak na sabihin kay Mike ang tungkol dito. Pero naisip ko rin, hindi rin naman tama kung hindi ako magpapaalam sa boyfriend ko. Hello? Billy? Babe? Ba't ka napatawag? Hello, babe. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Babe, kilala mo naman ako, di ba? Lagi kitang pinapayagan. Basta, kasama mo lang ako. Yun nga eh. Ganito kasi, nag-leave ako para bukas. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ito na nga. Nagpapaalam na nga ako sa'yo ngayon eh. Sorry na, ngayon ko lang nasabi. Ayoko ng ganyan, babe ha. Huwag na sanang maulit to. Teka lang, bakit ka ba nag-leave? Ano kasi, gusto sana namin ni Ella tsaka ng mga ibang friends namin na mag-staycation. Saan ba yung staycation nyo na yan? Ano, dito lang naman sa Maynila. Babe, please, payagan mo na ako. Bukas na yun eh. Bakit mo naman ako hindi niyaya? Ano? Hindi babe, hindi naman kasi kailangan eh. Anong hindi? Hindi mo ako kailangan? Mike, hindi yan ang sinabi ko. Di ba ang usapan natin, kapag may pupuntahan ka, kung magbabakasyon ka, dapat kasama mo ako. Eh hindi nga pwede. Puro babae kami. Pwede bang pabayaan mo muna ako? Mga kaibigan ko naman yung kasama ko eh. Hindi ka sasama dyan sa staycation na yan. Mike naman eh, nakakainis na to oh. Ang tagal na naming pinagplanuhan to eh. Tapos hindi kami makukumpleto ng dahil lang sa akin. Eh ikaw eh, ngayon mo lang sinabi sa akin yan. At kahit nagpaalam ka kagad, kung hindi naman ako kasama dyan, hindi rin kita papayagan. Bakit ba kailangang ikaw lagi yung kasama ko ha? Hindi na ako makahinga sa ginagawa mo sa akin eh. Dahil yun yung tama. Ako yung boyfriend mo, kaya ako lang dapat kasama mo. Hindi ibang tao. Mike naman! Wala ka bang tiwala sa mga kaibigan ko? Pati ba sila pinagseselosan mo? Hindi na natin pagtatalunan pa to, Billy. Tapos na yung usapan natin dito. Oo nga pala. Bukas may pupuntahan ako. Nakalip ka na rin lang. E di ako na lang samahan mo. Imbes na ma-enjoy ko yung araw na nag-file ako ng leave, mas lalo lang pala akong may stress dahil kasama ko naman si Mike, hindi ang mga kaibigan ko. Ang akala ko pa naman, makakalaya na ako sa boyfriend ko. Yun pala, lalo ko lang na ipapahamak ang sarili ko. Alam ko ang pangit pakinggan pero sana pala, hindi na lang ako nagpaalam sa kanya. Baka nakapagbakasyon pa ako at naging masaya pa ako kasama ang mga office mate ko. Naiinis pa ako lalo sa kanya dahil bigla na lang siyang nag-resign sa trabaho niya. Pagkatapos, ni wala man lang siyang maibigay na matinong dahilan sa akin kung bakit. Kapag tinatanong ko siya, ang sagot niya, wala lang daw. Nasaktan ako dahil parang wala siyang tiwala sa akin. Pero hindi ko aakalaing lalo pa pala akong magugulat kapag nalaman ko ang dahilan sa likod ng biglaang desisyon niya. Billy! Naubusan na kasi kami ng dishwashing liquid sa bahay eh. Baretang sabon na yung ginagamit namin para panghugas sa mga pinggan eh. Okay naman gumamit ng baretang sabon. Pero bakit hindi na lang kayo bumili ng bagong dishwashing liquid? Para mas madaling gamitin kapag naguhugas kayo. Yun na nga eh. Ano pong magandang bilhin kapag kailangan ng mga ganyang sabon? Ang gusto ko sana, yung tanggal agad yung sebo.
Meron akong alam na dishwashing liquid na pinakamagaling pagdating dyan. Smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Yan naman pala eh. Sige na nga. Yan na yung bibilhin ko para hindi na mainit yung ulo ni Mama. Oh, ano na? Kamusta na kayo ng jowa mo? Ewan ko sa kanya. Ayoko muna siyang pag-usapan. Bakit? Nag-away ba kayong dalawa? Ano naman bang problema nyo, ha? Naiinis ako sa kanya Ella. Oh, Bigla na lang siyang nag-resign sa trabaho niya. Nung tinanong ko naman kung bakit niya ginawa yun, ang sagot niya sa akin, wala lang daw. ay wait! Hindi naman pwedeng wala lang yun. Eh syempre may dahilan kung bakit siya umalis sa trabaho niya, for sure. Yun nga kapag ako, pinipilit niya ang lahat ng gusto niya. Tapos kapag ako naman yung nagtatanong sa kanya, hindi naman niya ako mapagkatiwalaan. Hayaan mo na. Baka meron siyang dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin sa'yo. Ang sabi niya lang sa akin, sosopresahin na lang daw niya ako. Hindi naman ako interesado sa sorpresa. Bilang girlfriend niya, karapatan ko ring malaman kung ano ba yung nangyayari sa kanya, di ba? Ay! Oo nga pala. Kaya nga pala kita tinanong tungkol dyan. Kasi, girl, parang nakita ko siya dyan kanina. Ella? Sigurado ka ba dyan? Nandito si Mike sa loob ng kumpanya natin? Oo, Billy. Alam mo, hindi ako pwedeng magkamali. Yung boyfriend mo yung nakita ko. Sa may bandang HR yun eh. Parang nakapila siya doon. Baka yun yung sorpresa niya sa'yo. Baka dito na rin siya mag-work. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nasa loob ng opisina namin, ha? Uy, nandiyan ka pala, babe. Sayang naman, nakita mo ako agad. Ito pa naman sana yung sinasabi kong sorpresa para sa'yo. Mike, hindi ako nakikipagbiruan, ha? Sagutin mo yung tanong ko, bakit ka nandito? Billy, babe, nagawa ko na rin yung matagal ko nang gustong gawin. Di na tayo magiging malayo sa isa't isa. Araw-araw, lagi na kitang makikita. Lagi na kitang makakasama. Ano? Dito ka sa amin nag-apply ng trabaho? Oo, dito nga. Teka, bakit ba parang galit ka pa? Hindi ka ba natutuwa, ha? Kasama mo na yung boyfriend mo sa trabaho. Hindi ka ba nakakasigurado? Baka hindi pumasa yung interview mo, ganon. Hindi. Mukhang maganda yung kinalabasan ng interview ko kanina. Nararamdaman ko makakapasok ako dito, babe. Pues, hindi ka dapat makapasok dito. Hindi ka magtatrabaho sa kumpanyang to. Uy, chill ka lang. At saka, ano bang problema mo? Bakit ba nagagalit ka, ha? Kasi naiinis na ako sa'yo Bakit kailangan mo mag-apply kung saan ako nagtatrabaho? Bakit ba gusto mo lagi kang nakadikit sa akin? Bakit ba ayaw mo akong lubayan? Dito na nga lang ako nakakaramdam ng malaya Ng malaya sa'yo. Tapos hanggang dito ba naman, susundan mo pa rin ako? Pwede bang pabayaan mo naman ako? Alam kong nakakahiya yung ginagawa ko noong mga oras na yon. Pinagtitinginan na kami ng mga maraming tao at lalong nakakahiya dahil yung iba sa kanila, kilala ako. Pero wala na akong pakialam noong mga sandaling iyon dahil galit na galit talaga ako sa ginawa ng boyfriend ko. Bakit niya ako kailangang mamasukan kung saan o bakit niya kailangang mamasukan kung saan ako nagtatrabaho? Hatid sundo na nga niya ako kapag pumapasok ako sa opisina at halos araw-araw lagi na kaming magkasama. Ano pa ba ang gusto niya? At nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Natanggap siya sa kumpanya namin at hinihintay na lang niya yung unang araw niya sa trabaho. Sobra-sobra na para sa akin ito. Kung hanggang sa opisina ay nandyan pa rin siya, hindi ko na alam kung makakaya ko pa siyang makasama. Paano mo nalaman na nandito ako? Wala akong pinagsabihan kung saan ako pupunta. Billy naman. Matagal na rin naman na yung relasyon natin. Alam ko kung saan ka pupunta kapag gusto mong makapag-isip-isip. Alam mo naman yung gusto ko para sa sarili ko ngayon Bakit pinuntahan mo pa ako? Ang kulit mo talaga, no? Kasi nga, may problema tayo. Pag-usapan at ayusin natin yung problema, please. Hindi yung ganyang sinusungitan mo ako. Mike, ayaw nga kitang makausap Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Yan ang problema ko sa'yo Hindi ka makaramdam.
Ang hinihingi ko lang naman sa'yo, intindihin mo ko. Mahal kita eh. Ayoko lang na malayo tayo sa isa't isa. Gumawa lang ako ng paraan para magkalapit pa tayo. Eh bakit mo ba kasi kailangan gawin yon? Halos lagi na lang tayong magkasama eh. Hatid sundo mo na nga ako sa trabaho kapag walang pasok. Pagkasama pa rin tayo? Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko, lagi kitang kasama. Mali ba yun, ha? Masama ba yun? Hindi, di ba? Tama lang yun. Ako yung boyfriend mo eh. Tsaka nagmamahalan tayo, di ba? Mike, hindi porket mahal natin ang isa't isa, kailangan lagi tayong magkasama. Ikaw, dederechohin na kita ha. Natotoxican na ako sa ginagawa mo. Hindi ko na talaga kaya. Teka, bakit ka ba ganyan sa akin, ha? Hindi naman tama yan eh. Parang hindi mo ako boyfriend, ha? Parang pinandidirihan mo na ako. Tignan mo, ayan ka na naman eh. Pa-victim ka na naman. Umayos ka nga, Mike. Kapag lumalabas na mali ka, magdadrama ka. Magpakalalaki ka nga. Hindi mo kailangang insultuhin yung pagkalalaki ko. Ang kasalanan ko lang naman, sobra yung pagmamahal ko sa'yo. Yun nga yung mali dito, Mike eh. Hindi mo ba alam yung kasabihan? Lahat ng sobra, masama. Na-appreciate ko yung pagmamahal mo para sa akin. Pero nasasakal na ako, Mike. Hindi na ako makahinga. Billy naman, huwag mo namang sabihin sa akin yan. Dapat nga, ako yung dahilan ng pahinga mo eh. Ginagawa ko naman ng lahat para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Bakit ba parang hindi ka mabubuhay kung wala ako, ha? Bakit ba kahit konting sandali lang ayaw mo akong pakawalan? Hindi naman kita kinukulong eh. Alam mo naman nag-iisa lang ako, di ba? Ikaw lang yung nagpapahalaga at nagmamahal sa akin. Ayoko lang na mawala ka, Billy. Sa ginagawa mo sa akin ngayon, talagang mawawala ako sa'yo. Ikaw yung gumagawa ng dahilan para lalong lumayo yung loob ko sa'yo eh. Nandyan naman yung pamilya mo. Nandyan pa rin naman yung mga mahalagang tao sa buhay mo. Bakit ako lang yung kinakapitan mo? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Kasi kahit nandyan sila, pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Billy, please, huwag mo naman akong iwan. Kapag nandyan ka, hindi ko nararamdaman yung kalungkutan ko. Ikaw lang yung taong kumukumpleto ng buhay ko, babe, please. Sorry, Mike. Sorry. Alam kong pakiramdam mo, nag-iisa ka lang. Nagmamalasakit pa rin naman ako eh. Pero aaminin ko sa'yo ha, naubos na yung natitirang pagmamahal ko para sa'yo. Ito na siguro yung tamang oras para mahalin ko naman yung sarili ko. Hindi ko gustong saktan ang damdamin ng boyfriend ko. Maaring nakakaramdam siya ng sobrang kalungkutan sa sarili niya na ako lang ang nakakaintindi. Pero hindi naman pwedeng sa lahat ng oras, dapat nandyan ako para sa kanya. Nasasagad din ako sa lagi kong pagsalo sa kanya. May sariling buhay at kaligayahan din naman ako. At hindi lang naman siya ang mahalagang tao sa buhay ko. Masakit man para sa akin pero kailangan ko ng tuldukan ng aming relasyon. At dahil sa paghihiwalay namin, binalak ko nang umalis sa trabaho dahil ayoko na talaga siyang makasama. Pero inunahan niya ako. Hindi na siya tumuloy sa kumpanya namin. Sa unang pagkakataon, pinakinggan at sinunod niya ang gusto ko. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Nagmamahal, Billy.